Alright, sa video na to, papunta tayo ngayon ng Mexico, Pampanga para magpakabit na naman ng bagong budol dito sa ating 450MT. Ito nga pala yung tinatawag nilang Smart Dashcam, no? At dito lang yan sa may Mexico, Pampanga, malapit sa SM. So, malapit na tayo sa ALX. Magpapa-install tayo today ng dashcam / monitor Android Auto. Sabi ko 9 o'clock ang aking appointment and I think on time naman ako, 9:05. Yes sir, good morning. Ito pala yung bago nyong shop. Dati po pumupunta ako dun sa Dao eh. Yes po. Wala na po yung sa Dao. Bali, nilipat lang po dito. Dito na, okay. Ayan, ito yung shop nila oh. Ano pangalan mo sir? Jerome po. Jerome, shoutout sa'yo Jerome ha. Siya magiging natin, installer today. Yan ang kanyang pinaka-monitor. Ano ba siya? Dashcam po. Dashcam talaga siya. Yun yung first purpose niya, no? Tingnan natin. Yun yung camera niya. Siya touchscreen pero may remote din po. Touchscreen na rin, tapos may remote. Ah, maganda to. Ito yung front cam. Yun. Ang maganda dito sa ALX, meron silang mga high quality cameras like Insta360 at mga din, budget friendly rin na dashcam like OSEC at mga intercoms. Tapos na po si Master. Yan ang placement ng camera nasa MDL para di hahang sa ilaw. Dito mo na pala nilagay na, sir. Okay, sa part na to, pinabilis ko na lang pero nandyan lahat ng mga settings and features ng dashcam. And sa next part, makikita natin ng Android Auto feature niya. Oh, nag-play siya sa phone ko. Oh. Ah, okay. Tapos, ano bang gamit mo sir? Waze, Google mo? Kahit ano, pwede ring Waze. Waze, pwede rin po siya. Ayan po yung mga application na pwede natin gamitin kay some cases. Oo, andyan na yung wallpaper ko. Yan. Meron din siyang messenger, through phone calls. Yan, maganda. Spotify sir, pwede ka na mag-play. Pag nakakonect si intercom mo sa cellphone mo, pwede mo nang i-play dito. Tapos, sa Google, sa Waze sir, pwede ka na rin ditong halimbawa, yan. Pwede ka na rin mag-search niya. Hindi mo na rin yan sir palalakihan, paliliitan kasi nasunod po yung takbo niya. Okay, very good. Ayos. Pwede rin siya sir, brightness. Okay. Malakasan, pwede rin sir. Okay. Tapos sir, eto po. Home tayo. Sir, hindi siya eto, kung mapapansin mo, kung gusto mo makikita yung video mo sir, hindi mo siya makikita pag nakakonect siya sa cellphone. Kailangan mo siya i-disconnect. Okay. Tapos, pag gusto mo siyang palakihan, pindutin mo lang siya dito sir. Okay. Tapos, remember sir, kahit nandiyan po yan, gana po ang bot camera. Oo. Yan po yun. Nice, nice. Tapos, dito na po tayo sa control. Okay. Control natin sir is yung una po, sleep. Okay. Sleep okay. lang sir. Parang monitor lang. Ah, no? Mamatay lang. Kung ayaw mong may display. Oo. Pangalawang button sir, home. Oh, ayun. Pupunta siya sa Pangatlo sir is through phone calls po tayo. Pansagot ng tawag. Sagot and gaba. Sir, pwede. Pang-apat sir is mobile link. Ayan po yung papunta ng Google Map mo. Pagka nasa Google Map ka or nasa Waze ka. Okay. Pwede rin siya sir, substitute siya sa papunta ng camera mo. Front and rear, home. Ang home yan sir. Okay. Ito pong panlima sir is pan-take ng picture. Na kahit nandyan po kayo, pwede kayo mag-take ng picture. Harap-likod yun. Harap-likod po yun. Okay. Tapos na kahit nandyan din kayo sir, pwede kayo mag-take ng picture. Okay. Kahit nandito po kayo, pwede rin. Lahat po yan pwede. Kasi functional po. Once na nakabukas na po si ignition nyo, meron na po siyang lalabas na start recording, dire-diretso na yun sir. Okay. Yun po yun. Auto-record na siya. Tapos start ko siya sir ha. Pagka Sige po. nag-end up siya sir, ibig sabihin mali po yung pinaglakan ko ng power supply mo. Suabe. Grabe po. Yan ko lang sir picturean ko lang. Ayos. Galing mo talaga. Oh, pwede. Sa Vincent naman sir, check ko lang din, pero wala yan sa akin. Oo. Sabit. Okay, okay.
Nice. Okay, first impression, no? Isa sa pinaka nagustuhan ko, unang-una, syempre yung kanyang dashcam, yun naman talaga ang kanyang purpose, no? Dashcam, front and back. Napakaganda. Dagdag peace of mind kapag tayo'y nagbabiyahe. Syempre, pagka nagbabiyahe tayo, minsan wala naman tayong camera, minsan hindi naman tayo nagbablog. Importante na meron ka pa ring dagdag security, no? Wag naman sana, pero in case na kailangan gamitin, hanapin ng police, hanapin ng enforcer, hanapin ng insurance, and all of that. Napakalaking tulong ng dashcam, diba? Teka, hanapin natin yung dashcam feature nya. Ayun, isang pindot lang sa remote. Diba? May remote siya. Okay, pangalawa sa aking paboritong feature nito ay ang kanyang TPMS. Pag kasi ikaw ay nagbabiyahe, minsan ako lang to, baka ako lang to, yung napaparanoid ako, no? Minsan feeling ko baka malambot yung gulong ko. Pag may naramdaman pa naman tayong medyo kakaiba sa motor, feeling natin may problema, di ba? Ayaw natin ng ganun. So pag naglo-long ride, especially may mga kasama tayong mga riders din, hanggat maaari ayaw natin humihinto para lang mag-check ng gulong, no? Ng pressure ng gulong. O yun, pangalawa, yung kanyang Android Auto. Napakagandang feature pala nito, guys, kasi sa sasakyan ginagamit din namin to. Baga pwede kang mag-play ng music, mag-maps na hindi phone yung gamit mo, pero sa kotse kasi namin kailangan mo pa ng kable. Dito naka-bluetooth na siya, meaning hindi mo naalisin sa bulsa mo yung phone mo. Sakay ka ng motor, start mo, biyahe, basta naka-on lagi yung Bluetooth. Syempre ako lagi naman naka-on yung Bluetooth ko kasi naka-connect siya sa smartwatch ko. So ang dali ng use, no? Ease of use, ika nga. Magko-connect na siya sa Android Auto or sa CarPlay pagka naka-iOS ka, na wala ka nang kailangang pindutin kasi na-register mo na siya before. So ang dali na. At marami kang pwedeng gawin sa Android Auto. Nandyan na yung maps, nandyan na yung music, magbasa ng messages, sumagot ng tawag, tumawag kung kailangan, at marami pa iba may mga pwede ka pang i-install dyan actually. Yung iba nga nag-YouTube pa dyan, pero syempre huwag yung gagawin nyo kapag nagra-ride kayo. Diba? Okay, another feature na nagustuhan ko dito is yung kanyang security. Ang worry ko kasi sa mga ganito, baka nakawin. Ngayon, maganda sa kanya, hindi siya nakawin dahil meron siyang special na parang key pang-adjust ng bracket, ganyan, at hindi siya normal na na parang key, no? Ikaw lang ang merong gano'n, yung mga naka SUMK. So hindi rin siya talaga basta-basta mananakaw sa inyo. That's a plus. Lalo na pag nagpa-park tayo sa mga parking lots ng mall. Bihira naman ako mag-park sa mga alanganin places. Hindi rin talaga ako nagpa-park sa mga ganyan. Pero you'll never know kung kailan ka mapupunta sa alanganin. At least alam mo safe yung gadget mo. Ayan, nakikita ko yung harap, nakikita ko yung likod. Maganda rin pala siyang rear camera, no? Kasi minsan sa side mirror pwede ka naman tumingin, pero mabilisan tingin ka muna sa dashcam mo kung gusto mo ng wider field of view. Lalo na yung mga blind corner, minsan meron din yan. Auto recording na yung dashcam niya, hindi mo na kailangan pindutin para mag-record. Auto stop, may loop recording na to. So yung memory card mo hindi yan mapupuno basta-basta. Hindi siya mapupuno actually, kasi papatungan lang niya at papatungan ng mga footages mo na lumagpas na ng ilang certain days, no? Kanina dinemo nga sa atin ni sir yung mga features niya na talaga namang napakadaling intindihin. Hindi na rin naman nabago sa atin yung mga dashcam, kaya madali nang maintindihan yung mga settings niya. At maganda nga dito, meron na siyang built-in pala na GPS. So in a way mache-check mo kung ayan, kung ano yung actual speed mo. Tulad nito 18 siya sa, or 20 sa GPS, 24 sa speedometer ko. Meron kang actual speed na based sa GPS. Hindi naman nagkakalayo din syempre dapat sa dashcam or dashcam tuloy, sa speedometer mo or ng motor mo.
nagustuhan ko rin yung brightness niya. Even ngayon, no, nakatapat siya directly sa araw. Ano siya, very visible siya. Kita ko pa rin yung mga pinipindot ko. Touchscreen siya, at the same time may remote na rin dito nakasama. Sa iba siguro dito nila nilalagay sa tabi ng handlebar, kaso in my case puno na yung mga ano ko. Lagayan ko dito. Dito na namin nilagay. Tsaka mas mukhang solid din siya dito. Hindi siya ganun kalaki, hindi naman din siya ganun kaliit, no? Para sa katulad ko na hindi naman malabong mata, basang-basa ko yung mga text. Maganda rin yung pixel or resolution niya, na di ko alam kung ano yung exact dimensions ng resolution niya, pero as long as nababasa ko, as long as nakikita ko yung mga nakasulat, good sa akin yan.